Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sydney, Australia, July 10, 2001, isang lalaki ang kausap ang mga pulis sa emergency hotline. Umiiyak at nagsisisigaw ang lalaki sa linya. Naabutan niya umanong patay ang kanyang nanay, tatay at kapatid na babae sa loob ng kanilang bahay. Tinanong siya ng pulis kung may pumatay ba sa kanyang pamilya. Hindi sigurado ang lalaki dahil pagka-uwi niya ay agad na tumambad sa kanya ang kanyang tatay, ang Gonzales family. Ang mga biktima ay kinilalang ang pamilya Gonzales. Sila ay sina Teodoro Teddy Gonzales, 46 years old, padre de pamilya, si Mary Loiva Gonzales, 43 years old, ilaw ng tahanan, at ang mga anak nilang si Seth at Claudine Gonzales, 20 at 18 years old. Sila ay galing sa Pilipinas at nag-migrate sa Australia ng taong 1991. Pumunta ang pamilya Gonzales sa Sydney, Australia para magbagong buhay. Taong 1990 kasi, nilindol ng napakalakas ang hometown ng pamilya nila sa Baguio City. Sinira ng lindol ang negosyong hotel ng pamilya na kilalang kilala sa Baguio noon na The Queen Victoria. Nangyari ang lindol habang nasa loob ng hotel ang buong pamilya. Lahat sila ay mabilis na nakaligtas. Maliban kay Sep na 9 years old pa lamang noon. Nabagsakan bahagya ng mga kahoy at semento si Sep pero siya ay buhay pa. Ngunit naipit ang kanyang mga paa. Agad-agad namang binalikan ni Teddy ang kanyang panganay na anak para iligtas ito. Halos gumapang si Teddy sa nasirang hotel para lang makuha si Seth. Matagumpay naman niyang nailigtas ang kanyang anak. Si Teddy Gonzales ay isang abogado at pagdating niya sa Sydney ay nagbukas ito ng sarili niyang law firm. Sa paglipas ng taon ay lumaki ang law firm ni Teddy at nagawa niyang makabili ng malaking bahay sa North Ryde, Sydney na tila puro mayayaman lang ang nakatira. Bumili rin sila ng mga bagong kotse at ang asawa ni Teddy na si Mary ay bumili naman ng mga alahas bilang koleksyon. Pati anak ni Teddy na si Seth ay binilhan din niya ng isang sports car pamasok sa eskwelahan. Masasabi na napaka-komportable ng buhay ng pamilya Gonzales sa Australia. Malayong malayo ito sa naging huling karanasan nila sa Pilipinas. Ang hiling ni Teddy at Mary sa kanilang mga anak ay makapagtapos sila sa isang magandang eskwelahan. Si Seth ay nasa kolehiyo noon at nag-aaral maging abogado tulad ng kanyang ama. Ninais ni Teddy na maging tagapagmana ng law firm ang panganay niyang si Seth. Mataas din ang pangarap ni Teddy para sa kanyang bunsong babaeng anak na si Claudine. Ito ay para magkaroon sila ng financial stability at hindi aasa sa kanilang mga magulang. Ang pangyayari. July 9, 2001, 18th birthday ni Claudine, lumabas ang buong pamilya at kumain ng dinner sa isang Japanese restaurant. Masaya at tahimik namang nakauwi ang buong pamilya at nagpahinga sila agad pagdating sa bahay. Kinabukasan, July 10, normal na araw ulit para sa pamilya Gonzales. Bandang 4:30 ng hapon, isang araw matapos ang 18th birthday ni Claudine, siya ay nasa kanyang kwarto at nag-aaral maigi. Mag-isa lang sa bahay si Claudine na mga oras na ito at wala pa ang kanyang mga magulang at kuya. Bigla na lang may pumasok na di kilalang tao sa kwarto ni Claudine at siya ay inatake. Nasorpresa si Claudine at hindi na niya nagawa pang protektahan ang kanyang sarili. Siya ay hinampas sa ulo at agad na namatay. Makalipas ang isang oras, dumating naman ang ilaw ng tahanan na si Mary galing sa trabaho at grocery. Pagpasok niya sa bahay ay agad niyang hinanap ang anak na si Claudine.
Lingid sa kanyang kaalaman, ang taong umatake kay Claudine ay nasa loob pa ng kanilang bahay. Agad din siyang inatake ng patalim sa likod. Wala na ding nagawa si Mary at namatay din agad. Bandang 7:00 ng gabi ay dumating naman si Teddy at pagpasok niya pa lang sa pintuan ay agad siyang sorpresang inatake ng di kilalang tao. Nagtamo din siya ng maraming saksak na agad niyang ikinasawi. Pagpatak naman ng 12:00 ng hating gabi ay dumating si Seth sa kanilang bahay at unang tumambad nga sa kanya ay ang kanyang tatay na si Teddy na duguan at patay na. Nakita niya din sa di kalayuan ang kanyang nanay na duguan at wala ng buhay. Chinek din niya ang kwarto ng kanyang kapatid na si Claudine at nakita niyang patay na din ito. Nagsisisigaw si Seth at nanghingi ng tulong. Narinig ng isang kapitbahay ang sigaw ni Seth at ang kapitbahay na ito ay agad na tumawag ng emergency hotline para i-report ang pangyayari. Ang investigasyon. Dumating ang mga pulis at kinausap agad si Seth. Ayon kay Seth, naabutan niya ang mga posibleng pumatay sa kanyang pamilya. Sinubukan daw niyang habulin ang mga ito pero nakatakas agad. Hindi din niya namukaan ang mga sospek. Si Teddy, Mary at Claudine ay maraming natamong mga saksak. Hinala ng mga pulis ay ginamit ang 2 kutsilyo sa kusina dahil napansin nila na wala na ang mga ito sa lalagyan. Nakumpirma din ng mga investigador na magkakahiwalay na oras inatake at pinatay ang mga biktima. Ito'y indikasyon na ang sospek o ang mga sospek ay komportable sa bahay para mag-antay. Planado din daw ito dahil tila alam ng sospek kung anong oras may tao sa bahay at wala. Maging ang oras din na dadating ang mga tao sa loob ay alam na alam nito. Ang mga posibleng sospek ay nag-iwan naman ng mensahe gamit ang asul na pintura sa isang dingding ng bahay at sinulat ang mga katagang, bawal ang mga Asians at ang mga mensahe ay galing sa KKK. Ayon sa mga pulis, parang nag-iwan umano ng babala ang mga sospek kay Seth dahil ito nga ay Asian at kulay kayumanggi ang kanyang balat, maging ang kanyang buong pamilya. Sa sumunod na araw at linggo ay kinausap ng mga pulis si Seth para malaman kung mayroon bang taong maaaring may galit sa kanilang pamilya. Isa daw sa naisip ni Seth ay baka ipinapatay daw ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang kanyang ama dahil lang nasa Pilipinas sila ay kaaway ng kanyang ama ang isang politikong kapartido ni Pangulong Marcos. Pumayag din si Seth na i-reenact ang gabi kung ano ang nakita niya sa bahay at paano niya isa-isang tiningnan at nilapitan ang labi ng kanyang tatay, nanay at kapatid. Namangha ang mga pulis at media kung gaano katatag si Seth sa nangyari sa kanyang pamilya. Nagbigay ng madamdaming eulogy sa burol si Seth para sa kanyang ama, ina at kapatid. Nanawagan din si Seth na sumuko na ang mga sospek. Pero biglang nag-iba ang mood ng mga tao sa lamay nang kumanta si Seth ng a cappella ng One Sweet Day na kanta ni Mariah Carey at Boyz II Men. Tila kasi hindi akma ang kanta na ito para sa nangyaring kalunos-lunos na trahedya sa pagpatay sa kanyang buong pamilya. Dahil ang kanta na One Sweet Day ay isang love song. Ilang buwan ang lumipas at nagpatuloy ang investigasyon ng mga pulis pero wala silang makuhang ebidensya na maaaring magturo sa kanila sa mga sospek. Habang gumugulong ang investigasyon, napansin naman ng mga pulis ang kakaibang nangyayari kay Seth. Ang totoong Seth Gonzalez. Ayon sa mga pulis at kapamilya, si Seth ay kinokontak ang mga kamag-anak niya sa Pilipinas. Humihingi siya ng tulong kung paano malilipat sa kanyang pangalan ang mga naiwang ari-arian ng kanyang ama sa bansa. Binenta na ni Seth ang mga mamahaling alahas ng kanyang ina at sasakyan ng kanyang mga magulang. 3 araw matapos ang libing ay tinanong ni Seth ang accountant ng kanilang pamilya kung nasaan ang mga investment at kung gaano kalaki ang kanyang mamanahin.
Ayon din sa accountant, nagbabalak umano kasi si Seth na bumili ng isang luxury car na Porsche o Lexus. Si Seth ay lumipat na din ng tirahan sa isang luxury apartment sa may syudad. Samantala, isang kamag-anak naman ni Seth ang ilang buwan nang hindi mapakali at nagdesisyon na kausapin ang mga pulis para mawala na ang kanyang pagkabalisa. Ang kamag-anak na ito ay ang tita ni Seth na si Emily. Ayon kay Emily, pumunta siya sa bahay ng mga Gonzales ng bandang hapon ng araw ng krimen para bumisita. Kumatok siya sa bahay at wala daw nagbukas ng pinto kaya nagpa siya na lang siyang umalis. Bago makaalis ay nakita niya na nakapark ang sasakyan ni Seth sa loob ng garahe. Matatandaan na ng araw ng krimen, sinabi ni Seth na siya ay umuwi ng hating gabi gamit ang kanyang sasakyan. Dahil sa bagong impormasyon na ito, naghinala ang mga pulis. Inalam nila ang buong pagkatao ni Seth at kung nasaan talaga siya ng araw ng krimen. Si Seth ay nag-aaral sa isang university at part-time paralegal sa law firm ng kanyang amang si Teddy. Nadiskubre ng mga pulis na malapit nang ma-expel o tanggalin sa university si Seth. Napag-alaman din na hindi na pala pumapasok si Seth at maraming bagsak sa kanyang mga subject. Ayon din sa kanyang tita na si Emily, ilang buwan bago mamatay ang mga magulang ni Seth na si Teddy at Mary, pinagalitan nila si Seth. Sinabihan nila ang kanilang anak na babawiin nila ang sports car at babawasan ng malaki ang kanyang allowance kapag hindi siya tumino. Ilang araw din bago ang krimen, nagpadala na pala ng liham ang university ni Seth para sa kanyang mga magulang na sinasabi na matatanggal na siya sa eskwelahan. Ang liham ay dumating isang araw matapos ang mga pagpatay. Kinausap din ng mga pulis ang mga kaibigan at kaklase ni Seth at pinagyayabang umano nito sa kanila na may kontrata na daw ito para maging isang model. Personal trainer na din daw siya at balang araw ay magiging isang sikat na artista. Nag-host din ng party si Seth sa mga nightclubs para siya ay makilala at gusto niyang maging isang musikero. Kabaliktaran ito sa mga pangarap ng mga magulang ni Seth na siya ay maging isang abogado o doktor. Samantala, ang kapatid naman niyang si Claudine ay maganda ang mga marka sa eskwelahan at mukhang ito ang susunod na abogado sa pamilya at magmamana ng negosyo. 6 na buwan matapos ang murder sa pamilya Gonzales, kinausap ng mga pulis si Seth kasama ang tita Emily nito. Tinanong nila kung nasaan siya ng mga oras na pinapatay pala ang kanyang pamilya. Tinanong nila ito dahil nga nakita ng kanyang tita Emily ang kanyang kotse sa garahe nang bumisita si Emily ng hapon ng araw ng krimen. Ang sagot ni Seffi sa mga pulis ay umalis siya ng opisina ng kanilang law firm para kitain ang kanyang kaibigang si Sam. Pero nang siya ay malapit na, tumigil siya sa kanilang bahay para tumawag at mag-text saglit. Hindi na siya bumaba ng kotse at ilang sandali lang ay umalis din agad. Subalit ayon sa salaysay ng kanyang tita Emily, wala si Seth nang nakita niya ang kotse sa garahe at nakapatay din ang makina. Kinabukasan, nakakuha ng witness ang mga pulis na mayroon ding kapitbahay na nagpapatunay na si Seth ay dumating sa kanilang bahay ng araw ng krimen. Tumutugma sa oras kung kailan nagsimulang patayin ang kanyang pamilya. Pero binago ni Seth ang kanyang unang alibay. Ang totoong alibay daw niya ay ginarahe niya ang kanyang sasakyan ng bandang hapon at pagkatapos ay sumakay siya ng taxi papunta sa isang nightclub. Dito, isiniwalat ni Seth na madalas siyang magpunta sa club. Siya umano ay may kinikitang babae na bayaran at regular nga silang magkasama. Mapapatunayan daw ito ng taxi driver na kanyang sinakyan. Binigay ni Seth sa mga investigador ang isang papel na mayroong written statement. Nakasaad sa statement na sinasabi ng taxi driver na sinakyan siya ni Seth ng gabi ng krimen. Hindi naman kumbinsido ang mga pulis kaya naman hinalap nila ang taxi driver na ito at kinausap.
Ayon sa taxi driver, hindi totoo na sumakay si Seth sa kanyang taxi ng araw na iyon. Chinek din ng mga pulis ang club na sinasabi ni Seth. Nalaman nila na ang babaeng kinikita ni Seth ay 1 linggo nang wala sa club maging ang araw na nangyari ang murder. Binalikan ng mga pulis ang reenactment na ginawa ni Seth at napansin nila na hindi tugma ang isang salaysay ni Seth. Kung saan sinabi niya na nang puntahan niya ang kanyang kapatid na si Claudine, lumabas pa umano ang dugo sa natamo nitong pinsala matapos niya itong yakapin. Pero malabo umano na may dugo pang lumabas sa katawan ni Claudine ng mga oras na iyon dahil mahabang oras na ang lumipas nang makita ito ni Seth. Kakaunting dugo din ang nakita nila sa damit ni Seth. Ang mga nakalap nilang ebidensya ay itinuturo na mukhang may kinalaman si Seth sa pagpatay sa kanyang buong pamilya. Subalit kulang ang mga ebidensya na ito para si Seth ay makasuhan dahil puro circumstantial evidence lamang ito. Ibig sabihin, walang direktang ebidensya ang magsasabi o magtuturo na si Seth ang pumatay sa kanyang sariling pamilya. Patuloy ang investigasyon at kalaunan ay may nahanap ang mga forensics na pwedeng magdiin kay Seth sa krimen. Ang suot na damit ni Seth ay sinuri at may nakita na maliit na patak na asul o blue na pintura. Ang pintura na ito ay tumugma sa pinturang ginamit na inispray sa dingding ng kanilang bahay ng gabi ng krimen. June 2002, mahigit 1 taon matapos ang krimen, ay inaresto ng mga pulis si Seth Gonzalez sa salang triple murder ng kanyang amang si Teddy, inang si Mary at kapatid na si Claudine. Ito na rin ang pagkakataon na nagkaroon ng search warrant ang mga pulis sa tirahan ni Seth. Nakita nila sa laptop ni Seth na naghahanap siya sa internet ng mga tips o paraan kung paano pumatay ng tao nang hindi nahuhuli. Isa din sa nakita nila ay kung paano gumamit ng lason para pumatay ng tao. Ang hatol. April 2004, sa dami ng mga ebidensya ay nahatulan si Seth ng guilty of murder sa kanyang sariling pamilya. Ang parusa sa kanya ay 3 beses din na habang buhay na pagkakakulong o mahigit 75 years na pagkakakulong at walang posibilidad ng parol. Si Seth din ang pinakabatang makukulong sa kaysaysayan ng Australian court sa edad na 20 years old. Ayon sa prosecution, malinaw na si Seth ang pumatay sa kanyang magulang at kapatid. Ang kotse ni Seth ay nasa bahay nang mangyari ang krimen. May mga witness din kabilang ang kanyang tiyahin na nakakita ng kanyang kotse sa garahe. Taliwas sa kanyang paiba-ibang pahayag na wala siya at ang kotse sa bahay ng oras na mangyari ang krimen. Siya ay tumingin sa internet kung paano pumatay ng tao at paano maglason. Sinungaling din daw si Seth dahil ang pakilala niya sa ibang tao, siya ay modelo pero wala namang maipakita na pruweba. Dinadaya din ni Seth ang kanyang mga grado sa eskwelahan para lang pagtakpan ang kanyang mga mabababang marka. Ginagamit din ni Seth ang kanyang allowance para magbayad ng babae at magparty sa mga nightclub. Ang mas malala at nakapagtataka ay pagkamatay ng kanyang pamilya, imbis na hanapin ang mga sospek ay inasikaso niya kung paano makukuha ang ari-arian ng kanyang mga magulang na hindi naman bababa sa $1.5 million o 560 million sa pesos. Tumira si Seth sa mamahaling apartment kahit wala naman siyang trabaho at nagbalak pa ngang bumili ng luxury car. Ang motibo niya sa pagpatay sa kanyang pamilya ay para makuha niya ang kanyang mana, nang sa gayon ay magamit niya ito sa kanyang mga bisyo at maging artista sa maling paraan. Matindi din ang galit niya sa kanyang mga magulang dahil lagi siyang pinapagalitan. Kung saan tinakot nga siya na babawiin ang kanyang kotse at babawasan pa ang kanyang allowance. Hindi umano matanggap ni Seth ang pangaral sa kanya at imbis na magpakatino ay lalo pa siyang nagpasaway. Bukod doon, plinano niya ding patayin ang kanyang buong pamilya. Depensa ni Seth,
Lahat ng ebidensya na nakita laban sa kanya ay circumstantial evidence lang at walang konkretong ebidensya na siya talaga ang pumatay sa kanyang pamilya. Wala ding nakitang murder weapon. Sagot naman ng prosecution, bagamat wala ang murder weapon, lahat ng mga salaysay ni Seth tungkol sa krimen ay hindi tumugma sa mga ebidensya na nakita. Siya lang din ang nakakaalam kung anong oras nasa bahay at dadating ang kanyang pamilya. Alam na alam niya ang bahay at madaling-madali para sa kanya na makalabas-pasok dito. Labis namang ikinalungkot ng tita ni Seth na si Emily at ng iba pa nilang kamag-anak at mga kaibigan na ang pumatay sa pamilya Gonzales ay kanilang kadugo, anak at kapatid. Ang bahay naman kung saan nangyari ang krimen ay naging kontrobersyal sapagkat ang unang ahente na nagbenta nito ay hindi sinabi sa mga buyer na ang bahay pala ay isang crime scene. Dahil dito, binago ang batas na nag-uutos sa mga ahente ng bahay at lupa na dapat ay sinasabi nila sa mga kliyente ang kasaysayan ng isang bahay at lupa kahit pa ito ay dating crime scene. Di katagalan na ibenta naman ang bahay ng mga Gonzales ng taong 2005, 4 na taon matapos mangyari ang pagpatay. Ayon sa nakabili, wala silang pakialam kung may namatay na doon. Ang importante ay matupad ang pangarap niyang dream house. Sa ngayon, 3 beses nang umapila si Seth sa kanyang kaso at giit niya hindi siya ang pumatay sa kanyang mga magulang. Inaayos daw ng kanyang mga abogado ang mga counter evidence na pwedeng magpawalang sala sa kanya. 3 beses na din na-deny ang apela na ito ni Seth. Ano ang masasabi nyo sa ating kwento ngayon? Sabi nga ng ilan, mangyayari kaya ang krimen na ito kung hindi niiligtas ni Teddy ang kanyang sariling anak na si Seth nung bata pa lamang ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!